Ang gabi sa ibabaw ng Manhattan ay puno ng ginintuang ilaw na sumasalamin sa ibabaw ng Hudson River. Tila ang buong lungsod ay nagpipigil hininga, naghihintay ng isang bagay na magbabago sa lahat sa kinabukasan. Sa loob ng matayog na gusaling salamin ng permanenteng misyon ng Pilipinas sa United Nations, ang kapaligiran ay mas matindi kaysa sa mga nakaraang gabi. Ang tunog ng sapatos na tumatama sa marmol ay paulit-ulit at nagmamadali. Maraming folder ng dokumento ang nakabukas sa mahabang mesa. Ang ikatlong tasa ng kape ay mayroon pa ring manipis na usok, ngunit walang sinuman ang may oras na hipan ito ng payapa. Si Ambassador Aurora Velez, ang babaeng punong sugo ng Pilipinas, ay nakatayo at nakatanaw sa abot-tanaw mula sa malaking bintana. Hindi siya madaling matitinag sa mga banta o tsismis, ngunit ngayong gabi, kahit siya ay nakaramdam na may mali. Ang impormasyon mula sa Media Monitoring Team ay nagpahiwatig na ang kinatawan mula sa Phnom Penh ay magbibigay ng bagong akusasyon laban sa Pilipinas sa entablado ng United Nations. Ang nilalaman ay labis na baluktot na nagsasaad na ang Pilipinas ay naghihirap at kinakailangang humingi ng awa mula sa mundo at ginagamit ang kapangyarihang ekonomiko upang apihin ang mga kalapit na bansa upang itago ang sarili nitong mga kabiguan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang umaatake sa pamahalaan ng Pilipinas, kundi inaalipusta nito ang dignidad ng buong bansa. Ano ba talaga ang gusto nila? Tanong ng isang batang opisyal habang inilalapit ang buod ng mga dokumento sa kabila ng mesa. Hindi na ito basta politikal na alitan lang, sir. Para itong palabas upang bumuo ng imahe sa harap ng media ng mundo. Lumingon si Aurora, ang kanyang mukha ay seryoso. Kung gusto nila ng palabas, hindi tayo magiging kasama sa kanilang drama. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Ngunit kung nagsinungaling sila, ilalahad natin ang katotohanan para makita ng buong silid pulungan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa isang maliit na meeting room ng permanenteng misyon ng Estados Unidos, si Rebecca Stone, isang kinatawang babae, ay nagbabasa rin ng kaparehong set ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay nanatili sa ilang linya ng numero na hindi tugma sa pahayag na inihanda ng Phnom Penh. Nagpumili siya sandali bago sinabi sa kanyang team, hindi lang ito maliit na pagkakaiba sa datos, kundi isang paggawa ng kwento para makaakit ng simpatiya. Tanong ng kanyang katrabaho ng maingat, dapat ba nating hayaan na ito ay maging rehiyonal na usapin? Dahan-dahang isinara ni Rebecca ang folder. Hindi. Kapag sinabi ang kasinungalingan sa entablado ng mundo, ang katahimikan ay nagiging pagiging kasabwat. Ang oras noong gabing iyon ay dahan-dahan na lumipas ng kakaiba. Ang mga tawag sa telepono sa pagitan ng mga misyon ay naging mas madalas. Ang mga lihim na mensahe ay ipinasa. Ang anino ng isang pagtatalo sa salita ay tahimik na nabubuo. Alam ng lahat na sa kinabukasan, hindi lang basta mga diplomatikong pahayag ang mangyayari, kundi isang pagpapasya sa harap ng buong mundo kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang gumagamit ng entablado ng United Nations bilang kasangkapan ng kasinungalingan. At sa kakaibang tahimik na gabing iyon, walang sino man ang nag-akala na ang isang pangungusap lamang mula sa panig ng Pilipinas sa susunod na araw ay magiging pangungusap na magpapayanig sa buong silid pulungan. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi. Ang umaga ng pulong ay dumating ng napakabilis. Ang madilim na langit sa ibabaw ng Manhattan ay nagbigay ng mabigat na pakiramdam bago pa man magsimula. Ang mga kinatawan mula sa iba't ibang bansa ay dahan-dahang pumasok sa malaking silid pulungan ng United Nations. Ang bulungan, ang tunog ng pagsasalin, at ang pagbuklat ng mga papel ng sabay-sabay ay nagbigay ng pakiramdam na parang isang larangan ng digmaan, kung saan ang mga sandata ay salita lamang, ngunit ang sugat ay kasing lalim ng tunay na bala. Nang ang pulong ay pumasok sa agenda ng Timog Silangang Asya, si Victor Chan, ang kinatawan mula sa Phnom Penh, ay tumayo ng may kumpiyansa. Inayos niya ng bahagya ang kanyang kurbata bago nagsimula magsalita ng may kalmadong tono ngunit puno ng sadyang intensyon sa bawat salita. Nagsalita siya tungkol sa kawalan ng kapanatagan sa hangganan, sa kawalan ng hustisya sa ekonomiya, at pagkatapos ay direktang iginuhit ang Pilipinas sa gitna ng entablado. May ilang bansa sa rehiyon, sabi niya habang tinitingnan ang hilera ng upuan ng mga kinatawan ng Pilipinas sa pamamagitan ng kanyang salamin na nagpapanggap na malakas ngunit sa katotohanan ay patuloy na humihingi ng tulong sa pandaigdigang komunidad.
Samantala, sinisikap nilang gamitin ang pamimilit laban sa mga kalapit na bansa upang itago ang kanilang sariling panloob na krisis. Natahimik agad ang silid pulungan. Marami ang lumingon sa permanenteng misyon ng Pilipinas. Kahit hindi direktang binanggit ang pangalan ng Pilipinas, walang sinuman sa silid ang hindi nakakaalam kung sino ang tinutukoy niya. Nagpatuloy si Victor ng walang pagluwag. Binanggit niya ang mga numero ng kalakalan, ang mga ulat sa karapatang pantao, at ang mga reklamo mula sa mga independenteng pinagmulan na walang sinuman sa silid ang nakakita ng tunay na dokumento. Ang mga opisyal ng Pilipinas na nakaupo sa likod ni Aurora ay mahigpit na nakakuyom ang kanilang mga kamao. Ang ilan ay halos tumayo para tumutol agad, ngunit dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay upang payapain ang lahat. Hindi nagbago ang kanyang mukha kahit bahagya, ngunit ang kanyang mga mata ay napakalamig at nakakatakot. Lalo pang naglakas loob si Victor. Itinaas niya ang antas ng akusasyon sa susunod na hakbang. Ginagamit ng Pilipinas ang diskurso ng dignidad upang itago ang katotohanan na hindi na sila makatayo sa kanilang sariling mga paa. Ang pangungusap na iyon ay tumama sa silid na parang isang malaking bato na nahulog sa tahimik na tubig. Ang ilang kinatawan ng bansa ay nagsimulang magtala. Ang mga mamamahayag na nakaupo sa likuran ng silid ay nagmamadaling kinuha ang kanilang mga telepono upang itype ang mga headline. Ito ang gusto ni Victor. Hindi niya gusto ang katotohanan. Gusto niya ang imahe. Gusto niya na makita ng mundo ang Pilipinas bilang isang bansa na marupok, mahina, at umaasa sa awa. Ngunit habang iniisip niya na siya na ang naghahari sa entablado, isang mahinang tunog ng paglipat ng papel ang narinig mula sa panig ng permanenteng misyon ng Estados Unidos. Si Rebecca ay muling bumubuklat sa huling pahina ng mga dokumento. Ang kanyang mga mata ay lalong nagiging matalim. Maikling nagsalita siya sa kanyang katulong, hindi tugma ang kanyang sinabi sa set ng dokumento na isinumite sa komite noong nakaraang linggo kahit isang linya. Napatahimik ang katulong. Ibig sabihin, nagsisinungaling siya sa harap ng buong mundo. Samantala, tinapos ni Victor ang kanyang pahayag na may tindig ng isang nagwagi, tila naniniwalang matagumpay niyang nakapako ang Pilipinas sa gitna ng silid pulungan. Ngunit hindi niya alam na sa loob ng ilang minuto, ang taong malalantad ng walang laban ay hindi ang Pilipinas kundi siya mismo. Matapos humina ang tunog ng palakpakan, lumingon ang presiding chairman sa mga kinatawan ng iba't ibang bansa upang buksan ang karapatang sumagot alinsunod sa pamamaraan. Marami ang umasa na agad natatayo ang panig ng Pilipinas upang magpaliwanag, ngunit hindi iyon ang nangyari. Si Aurora ay nanatiling nakaupo. Hinayaan ang katahimikan na kumalat sa silid pulungan hanggang sa marinig ng malinaw ang bawat galaw ng panulat. Pagkatapos, si Rebecca Stone, ang kinatawan ng Estados Unidos, ang unang nag-request na magsalita. Ang pagtataka ay kumalat sa mga mata ng maraming kinatawan. Si Victor mismo ay kumunot ang noo. Marahil ay inakala niyang magbibigay lamang ang Estados Unidos ng mga pangkalahatang salita tungkol sa pagpapanatili ng katatagan sa rehiyon. Ngunit hindi nag-aaksaya ng oras si Rebecca. Tumayo siya ng matatag, ang kanyang boses ay malinaw, matalim at sapat na malamig upang hatiin ang hangin sa silid pulungan. Ang aming misyon ay kailangang itala sa pulong na ito ng tapat. Simulan niya na maraming bahagi ng naunang pahayag ay hindi tugma sa opisyal na dokumento na isinumite sa komite at hindi tugma sa impormasyon mula sa maraming mapagkukunan na mapapatunayan. Ang silid pulungan ay nagsimulang umugong ng mahinang bulungan. Nagtuwid ng upo si Victor ng bahagya, tila magpoprotesta, ngunit hindi huminto si Rebecca. Lalo na ang akusasyon na ang Pilipinas ay nasa kalagayan na kailangang humingi ng tulong ng walang dignidad at gumagamit ng kapangyarihan upang apihin ang mga kalapit na bansa upang ilihis ang pansin mula sa panloob na kabiguan, sabi niya habang binubuksan ang isang dokumento. Ang datos sa koordinasyon sa ekonomiya, humanitarian at seguridad sa rehiyon ay hindi sumusuporta sa akusasyong ito kahit kaunti man. Bahagyang gumalaw ang presiding chairman. Ang maraming tagasalin ay kailangang magmadali na isalin ang bawat pangungusap dahil nagsisimula ng maunawaan ng lahat na mabilis na nagbabago ang sitwasyon. Itinaas ni Rebecca ang kanyang mga mata at direktang tiningnan ang kinatawan ng Phnom Penh. Ang United Nations ay hindi isang entablado para sa paggawa ng mga pekeng kwento
upang humingi ng awa o gumamit ng baluktot na salita upang sirain ang karangalan ng ibang bansa. Ang salitang pekeng kwento ay tumunog nang malinaw na parang nahulog sa gitna ng mesa ng pulong. Agad na nagbago ang kulay ng mukha ni Victor. Sinubukan niyang mabilis na buklatin ang mga dokumento sa kanyang harapan, tila umaasang makahanap ng isang bagay upang patunayan ang kanyang mga salita. Ngunit habang mas marami siyang binubuklat, mas lalo namang nanginginig ang kanyang mga kamay at dumating ang sandali na walang sinuman ang malilimutan. Dahan-dahang binuksan ni Aurora ang mikropono ng Pilipinas. Hindi siya nagmamadali, hindi sumisigaw, at hindi gumamit ng galit na tono. Ngunit ang kanyang mga salita ay mas mabigat kaysa sa anumang pagsigaw. Hayaan itong itala sa opisyal na ulat ng pulong, sabi niya. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi. Ang buong silid pulungan ay tumahimik. Walang tunog ng ubo, walang bulungan. Mayroon lamang katahimikan na napakasikip na halos pumutok. Napakaliit ng pangungusang iyon, ngunit tila ito ang nagpakawala ng lahat ng pinipigil na damdamin ng panig ng Pilipinas sa isang pagkakataon. Hindi lang ito sagot sa akusasyon, kundi isang pagpapahayag ng dignidad sa harap ng lahat ng bansa na hindi papayag ang Pilipinas na bawasan ang halaga nito at gawing object ng awa. Agad na nagpatuloy si Aurora, ang Pilipinas ay nakikipagtulungan sa pandaigdigang komunidad bilang isang kasosyo, hindi bilang isang nagmamakaawa, at hindi kami tatanggap ng anumang pagbaluktot na ginawa para sa politikal na interes ng sinuman. Alam ng lahat sa sandaling iyon na ganap nang nagbago ang laro. Kaagad pagkatapos ng rebutal, patuloy na narinig ang mga hiling na magsalita, ngunit pinili ng presiding chairman na suspindihin ang pulong ng 15 minuto upang ang mga kinatawan ay makapaghanda ng karagdagang paliwanag. Iyon ang 15 minuto na pinakamahaba sa araw na iyon. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling lumabas ng silid pulungan upang ipadala ang kanilang mga breaking news, habang ang mga kinatawan ng iba't ibang bansa ay nagsimulang magpangkat-pangkat at nag-usap-usap na may mga mukhang puno ng tanong. Sa loob ng maliit na lounge sa likod ng silid pulungan, nakatayo si Aurora kasama ang kanyang team ng Pilipinas habang pumasok si Rebecca na may dalang makapal na kulay abo na folder. Hindi ipinakita ng kanyang mukha ang tagumpay kundi ang pagiging seryoso ng isang taong nakakaalam na hindi na lang ito politikal na argumento. Ito ang kopya ng mga dokumento na isinumite ng panig ng Phnom Penh sa coordinating team 5 araw na ang nakalipas. Maikling sabi ni Rebecca at inilagay ang folder sa mesa. At ito, dinampot niya ang isa pang set ng dokumento, ang sinabi niya sa pulong kanina. Nagmamadaling tiningnan ng mga opisyal ng Pilipinas. Maraming linya ng datos ang binalutan ng pulang tinta. Ang mga numero ng budget sa humanitarian aid ay hindi magkatugma. Ang mga petsa ng bilateral meeting ay pinagpalit. At may mga salitang umaatake sa Pilipinas na hindi lumitaw sa opisyal na bersyon na isinumite kahit isang salita man lang. Binago niya ang pahayag sa huling minuto, sabi ng isang opisyal ng may gulat. Umiling si Rebecca. Hindi lang binago, dinagdagan niya ng buong bagong akusasyon. Umaasang maniniwala ang mga tao dahil sinabi niya sa entabladong ito. Tahimik na binuklat ni Aurora ang mga dokumento pahina-pahina. Habang nagbabasa siya, lalong lumalamig ang kanyang mukha. Inakala ba niya na kung gagamitin ang salitang humanitarian bilang takip, titigil ang lahat sa pagsusuri ng nilalaman? Oo, sagot ni Rebecca, at inakala niya na hindi maglalakas loob ang ibang bansa na makialam kung mukhang problema lang ito sa pagitan ng dalawang magkapitbahay na bansa. Mabilis na pinoproproseso ng team ng Pilipinas ang impormasyon. May mga tawag na ibinalik sa Manila. May mga hiling para sa pahintulot na maglabas ng karagdagang bahagi ng datos. Itinaas ng parehong batang opisyal ang kanyang mukha at tinanong si Aurora, "Ilalahad ba natin ang lahat, ma'am?" Nagpumili siya sandali bago dahan-dahang sumagot. Hindi natin kailangan gamitin ang lahat para sirain. Kailangan lang natin na makita ng buong mundo kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang sagot na iyon ang nagpatuloy sa katahimikan ng buong silid. Hindi ito dahil sa pag-aalangan, kundi dahil alam ng lahat na ito ang tunay na kapangyarihan ng kumpiyansa. Ang bansang nakatayo sa katotohanan ay hindi kailangang sumigaw ng pinakamalakas. Sapat na ang pagbukas ng tamang dokumento para gumuho ang kasinungalingan sa sarili nitong bigat. Sa labas, nagsimula ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang ahensya na magtanong ng parehong bagay.
Bakit nagpasya ang Estados Unidos na diretsahang makialam? May nagsabi na marahil ay may mas malalim na impormasyon ang Washington. Ang ilan ay nagtaka kung mali ang taya ng Phnom Penh sa pag-atake. Ngunit walang nakakaalam na ang nilalaman ng kulay abo na folder ay hindi lamang hindi magkatugmang numero, mayroon din itong mga tala ng komunikasyon na malinaw na nagpapakita na may planong gumawa ng diskursong ang Pilipinas ay humihingi ng awa mula sa mundo. Ilang linggo ng mas maaga upang magsilbing kasangkapan sa paglihis ng pansin mula sa sarili nilang panloob na problema. At kung ang bahaging iyon ng tala ay ilalabas, hindi na lang ito magiging kahihiyan kundi magiging isang malaking diplomatikong sakuna para sa Phnom Penh. Nang muling magsimula ang pulong, hindi na pareho ang kapaligiran sa silid. Kung ang umaga ay panahon kung saan ang akusasyon ng Phnom Penh ay lumikha ng alon, ang hapon naman ay naging panahon kung saan nagsimulang tumingin ang mga tao sa pinagmulan ng akusasyon. Lahat ng mata ay hindi na nakatuon sa Pilipinas nang may pagdududa, kundi nagsimulang tumingin sa Phnom Penh nang may tanong. Tumayo si Aurora na may ilang pahina lamang ng dokumento. Walang makapal na folder, walang labis na salita. Nagsimula siya nang may matatag na boses na hindi gagamitin ng Pilipinas ang entabladong ito upang tumugon ng may damdamin at hindi niya ibababa ang kanyang sarili sa walang basehang akusasyon bago dahan-dahang ilatag ang katotohanan isa-isa. Ipinaliwanag niya ang patuloy na kooperasyong ekonomiko sa rehiyon na sinusuportahan ng Pilipinas kasama ang mga proyekto sa kalusugan ng publiko, transportasyon at pamamahala ng kalamidad na isinasagawa kasama ng maraming bansa nang hindi kailanman humihingi ng kapalit na papuri. Malinaw niyang sinabi na ang paghingi ng pandaigdigang kooperasyon ay hindi pamamalimos kundi isang prinsipyo ng pandaigdigang komunidad at ang ganitong kooperasyon ay nangyayari sa pagitan ng mga bansang nagtutulungan, hindi sa pagitan ng nagbibigay at naghihintay ng awa. Ang kanyang mga salita ay nagpasimulang tumango ng malinaw ang mga kinatawan mula sa ilang bansa, lalo na ang mga medium at maliliit na bansa, na alam na walang bansa sa modernong mundo ang makakaya na mag-isa. Ang salitang pulubi na ginamit ng Phnom Penh ay lalong nagmukhang bastos at lipas na kung ihahambing sa diplomatikong wika na dapat sundin. Pagkatapos, muling tumayo si Rebecca upang magdagdag. Sa pagkakataong ito, hindi lang niya binanggit ang mga pagkakaiba, kundi sistematiko siyang nagsalita. Ipinaliwanag niya ang mga hindi pagkakatugma ng dalawang set ng dokumento, inihambing ang mga petsa, nilalaman at salita, kasabay ng pagdiin na ang paggamit ng impormasyon na binago pagkatapos nang hindi ipinapaalam sa pulong ay isang bagay na hindi maaaring balewalain. Nagsimulang umugong muli ang bulungan nang sabihin niya na kung sino mang miyembro ay gagamitin ang United Nations bilang isang lugar ng eksperimento para sa mga pekeng diskurso, ang lahat ng bansang miyembro ay may karapatan na ipagtanggol ang kredibilidad ng institusyong ito. Ang pangungusap na iyon ay tumama ng mas malayo kaysa sa usapin ng Pilipinas at Phnom Penh. Ginawa nitong pangunahing issue ito, hindi na lang basta isang alitan sa hangganan o labanan ng dignidad. Hiniling ni Victor na magbigay ng paliwanag. Sinikap pa rin ang kanyang mukha na panatilihin ang kumpiyansa, ngunit ang kanyang boses ay hindi na matatag tulad ng dati. Sinabi niya na maaaring nagkaroon ng teknikal na pagkakamali at maaaring may magkaibang interpretasyon sa ilang bahagi. Ngunit habang nagsasalita siya, lalo siyang nagmumukhang umatras mula sa matitinding akusasyon kaninang umaga. Iyon mismo ang punto kung saan naramdaman ng silid pulungan ng sabay-sabay nang hindi kailangang sabihin na ang Phnom Penh ay hindi nagpapatunay ng katotohanan, kundi naghahanap ng paraan upang makatakas sa sarili nitong kasinungalingan. Sa likod ng silid, isang mamamahayag na European ang bumulong sa kanyang kasamahan, hindi na inaatake ang Pilipinas. Ngayon, nahuli ang kinatawan ng Phnom Penh sa akto. At mula sa sandaling iyon, ang takbo ng balita sa mundo ay nagsimulang magbago ng malinaw. Habang patuloy ang pulong, mabilis na kumalat ang balita mula sa malaking silid pulungan patungong Manila na parang apoy sa tuyong damo. Nagsimulang magputol ng mga eksena ang mga channel ng balita na may malalaking headline. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi. Ang pangungusap ni Aurora ay naging isang salita na malawakang ibinahagi sa loob lamang ng ilang oras. Ngunit ang mas kawili-wili ay hindi ito ibinahagi ng may murang nasyonalismo, kundi ibinahagi ng may mas malalim na damdamin.
Ito ay ang pakiramdam na tumayo ang isang bansa upang ipagtanggol ang kanyang dignidad gamit ang katotohanan, hindi sa pamamagitan ng mga paninira. Sa isang maliit na coffee shop sa Intramuros, huminto ang mga empleyado ng opisina upang manood ng live stream sa kanilang mga cellphone. Sa universidad, isang grupo ng mga estudyante ang nagbukas ng larawan ng pulong sa isang projector screen at nagtalo tungkol sa wika sa entablado ng mundo. Sa probinsya, nakikinig ang mga jeepney driver ng balita sa radyo at bumubulong, "Oo, hindi tayo kailanman humingi ng pagkain." Ang social media sa Pilipinas ay puno ng iba't ibang mensahe. Ang ilan ay pinupuri ang kalmado ni Aurora. Ang ilan ay humanga na ang Estados Unidos ay direktang nagsabi na nagsisinungaling ang Phnom Penh. Ngunit marami rin ang nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Bakit kaya ang salitang pulubi ay labis na nagpasakit sa mga Pilipino? Ang sagot ay maaaring nasa mahabang kasaysayan ng bansang ito, isang bansa na dumaan sa digmaan, krisis ekonomiko, kudeta, baha, epidemya, at hindi mabilang na pagkakawatak-watak. Ngunit sa bawat pagkakataon, mayroon pa ring mga taong bumabangon, nagtatrabaho, nagtatayo ng mga lungsod, kalsada, paaralan, at nagtutulungan. Walang sinuman ang tumatanggi na kailangan ng Pilipinas ang kooperasyon mula sa mundo, ngunit alam ng maraming Pilipino na ang kooperasyon ay hindi kahihiyan, at ang muling pagtayo pagkatapos bumagsak ay hindi paghihintay ng awa. Sa palasyo ng Malacanang, maraming opisyal ang seryosong sumusunod sa sitwasyon, ngunit walang utos na tumugon ng marahas. Sa halip, may malinaw na payo na ang lahat ng ahensya ay makipag-ugnayan ng maingat, batay sa katotohanan, at iwasan ang pag-uudyok. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi ang paghihiganti ng may kasiyahan, kundi ang pagpapakita sa mundo kung sino ang lumihis sa pamantayan. Sa New York, nakatanggap si Aurora ng maikling mensahe mula sa Manila, "Nagsalita ka para sa buong Pilipinas." Tahimik niyang binasa ang mensahe bago isinara ang screen. Hindi ito dahil sa sobrang paghanga na hindi siya makapagsalita, kundi dahil alam niyang hindi pa tapos ang laban. Mayroon pa ring ilang alas ang Phnom Penh. At sa mundo ng diplomasya, ang taong nakakulong ay madalas ang pinakamapanganib. Samantala, nagpadala ng karagdagang impormasyon ang intelligence team ng Estados Unidos sa team ni Rebecca. Ito ay isang tala ng impormal na pulong na malinaw na nagsasaad na ang mga salitang umaatake sa Pilipinas ay hindi galing sa isang biglaang bugso ng damdamin, kundi sadyang idinisenyo upang saktan ang pambansang dignidad sa pag-asang mawawalan ng kontrol ang Pilipinas at tutugon ng may galit. Halos nagtagumpay ang planong iyon, ngunit ang naglalaro ng larong ito ay marahil hindi inakala na hindi sisigaw ang Pilipinas, kundi pipiliin lamang na tumayo ng tahimik at hayaan ang kasinungalingan ng kalaban na sumabog sa harap ng buong mundo. Nang matapos ang malaking pulong para sa gabi, inanyayahan ng mga kinatawan ng maraming bansa sa isang impormal na meeting room na mas malalim sa loob ng gusali. Ang silid na ito ay hindi lumilitaw sa mga balita. Walang mga bandila ng bansa na maganda ang pagkakaayos at walang mga mamamahayag na kumukuha ng mga larawan. Ngunit alam ng lahat ng diplomat na madalas, ang tunay na kasaysayan ay isinusulat sa tahimik na silid na ganito, hindi sa malaking entablado. Sa silid na iyon, may iilan lamang na kinatawan, Pilipinas, Estados Unidos, Japan, Singapore at 2 iba pang bansa mula sa Europa. Nandoon din ang panig ng Phnom Penh, ngunit sa pagkakataong ito, si Victor ay hindi na may buong pagtitiwala tulad ng kaninang umaga. Nakaupo siya ng tuwid na tuwid. Ang kanyang mga mata ay masyadong matigas kaysa sa normal, tulad ng isang taong nagsisikap na pigilan ang huling piraso ng dignidad na mahulog sa harap ng iba. Direktang binuksan ng kinatawan mula sa Europa ang isyu. Ang problema ngayon ay hindi alitan sa pagitan ng dalawang bansa, kundi ang kredibilidad ng proseso ng pulong. Ang mga pahayag na hindi tugma sa opisyal na dokumento ay kailangang ipaliwanag. Huminga ng malalim si Victor. Naniniwala kami na mayroong hindi pagkakaunawaan sa paghahanda ng mga dokumento. Agad na sumagot si Rebecca. Ang hindi pagkakaunawaan ay hindi nagpapaliwanag kung bakit ang mga bagong umaataking salita ay idinagdag pagkatapos ng pagsumite ng dokumento at hindi nagpapaliwanag kung bakit ang maraming set ng numero ay binaligtad mula sa orihinal. Lalo pang lumamig ang kapaligiran. Hindi pa rin nagsasalita si Aurora. Nakikinig siya ng payapa hanggang sa nagsimulang makaramdam ng pamimilit ang ilang kausap.
Paminsan-minsan ay sumulyap sa kanya si Victor. Tila umaasang magagalit ang Pilipinas, magiging mapanukso o magsisimula ng atake upang magkaroon siya ng dahilan na gumanti. Ngunit hindi niya ginawa. Sa huli, dahan-dahang nagsalita si Aurora, ang Pilipinas ay walang hinihingi mula sa pulong na ito, kundi ang katumpakan ng mga talaan at ang pagpapatunay na ang mga bansang miyembro ay hindi dapat pinsalain ng walang basehang mensahe, walang banta, walang panunudyo. Ngunit iyon mismo ang nagpabigat dito. Agad na naintindihan ni Victor na nakatayo ang Pilipinas sa mas mataas na posisyon. Kung hihingi ang Pilipinas ng kaparusahan o ilalabas ang lahat ng lihim na dokumento, maaari pa rin niyang akusahan ang Pilipinas ng paggamit ng kapangyarihan upang mamilit. Ngunit nang humingi lamang ang Pilipinas ng katumpakan, wala na siyang natitirang lugar na pagtatayuan. Iminungkahi ng kinatawan ng Japan na magkaroon ng opisyal na tala ng pagtutol at na magsumite ang panig ng Phnom Penh ng nakasulat na paliwanag sa loob ng 24 na oras. Mabilis na sinuportahan ang mungkahing ito. Sinubukan ni Victor na pahabain ang oras, ngunit habang nagsasalita siya, lalo namang humihina ang kanyang boses. Bago matapos ang diskusyon, tinapos ni Rebecca ang kanyang pahayag ng may matalim na pangungusap. Kung ang katotohanan ay nasa panig mo, hindi mo kailangang gumawa ng mga kwento. Natahimik muli ang buong silid. Dahan-dahang inayos ni Victor ang kanyang mga dokumento at siya ang huling lumabas ng silid. Kaagad nang sumara ang pinto, mahinang nagsalita ang isang opisyal ng Estados Unidos, alam na niya na tapos na ang laro. Ngunit umiling si Aurora. Ang ganitong uri ng tao ay hindi madaling tatanggap na tapos na ang laro. Tiningnan niya ang saradong pinto. Susubukan niyang sunugin ang isang bagay bago umalis sa larangan, at ang mga salitang iyon ay naging mas tumpak kaysa sa inakala ng sinuman. Nang gabing iyon, nagsimulang kumalat ang mga bagong tsismis sa ilang ahensya ng balita ng may sistematikong paraan. May mga mensaheng walang pinagmulan ang ipinasa na nagsasabing gumamit ng lihim na pamimilit ang Pilipinas sa Estados Unidos upang kumampi sa kanila at maaring mayroong lihim na kasunduan na ipinagpalit sa tulong upang ilantad ang Phnom Penh. Walang basehan ang akusasyong ito, ngunit sadyang dinisenyo ito ng matalino dahil sinisikap nitong baguhin ang tanong mula sa sino ang nagsinungaling patungo sa sino ang nakipagsabwatan. Naramdaman ng media team ng permanenteng misyon ng Pilipinas ang pagkilos na ito halos sabay sa team ng Estados Unidos. Maraming mensahe ang gumamit ng magkakahawig na salita, nakakaiba, tila isinulat mula sa iisang orihinal at ipinagkalat sa maraming account. Ang oras ng pagpapalabas ng balita ay tumpak din, tila plinano. Ito ay isang pagtatangka na sunugin ang pisara, sabi ng isang opisyal ng Pilipinas. Kapag natalo siya sa pulong, sinubukan niyang ipaalam sa lahat na walang sinuman ang inosente. Natapos pakinggan ni Rebecca ang ulat at maikling sumagot, lumang paraan ng mga taong walang tunay na impormasyon. Nagpumili si Aurora sandali bago nagpasya na hindi tutugunin ng Pilipinas ang bawat balita isa-isa dahil katumbas iyon ng pagpapahintulot sa kalaban na diktahan ang larangan ng laro. Sa halip, maglalabas sila ng maikli, malinaw at may bigat na pahayag na nagpapatunay lamang ng 3 punto. Hindi humingi ang Pilipinas ng interbensyon mula sa anumang bansa. Ang pagtutol ng Estados Unidos ay nagmula sa mga dokumentong mapapatunayan. Handa ang Pilipinas na ipasuri ang lahat ng kaugnay na impormasyon alinsunod sa proseso. Ang pahayag na ito ay inilabas bago ang hating gabi. Walang labis na salita, walang paulit-ulit na pagbanggit sa pangalan ng kalaban, ngunit epektibo itong pinatay ang mga tsismis dahil ibinalik nito ang mga tao sa pinakamahalagang punto, ang mga dokumento. Sa halos magkasabay na oras, isang ahensya ng balita sa Estados Unidos na nakakuha ng impormasyon mula sa loob ay nagsimulang magulat na maraming opisyal sa United Nations ang tumitingin sa pahayag ng Phnom Penh bilang lampas sa normal na alitan at malapit na sinusubaybayan ang pagkakapareho ng mga dokumento. Lalo pang nagpahina ang balitang ito sa plano ng pagpapalaganap ng tsismis ng panig sa likod nito. Sa Marangyang Hotel kung saan nananatili ang delegasyon ng Phnom Penh, hinarap ni Victor ang pinakamahabang gabi sa kanyang buhay. Walang tigil ang pagtunog ng kanyang telepono mula sa mga tao sa kanyang bansa, mula sa kanyang mga superior at mula sa mga sumuporta sa kanya na maging agresibo sa entablado ng mundo. Kaninang umaga, tinawag pa nila siyang matapang, ngunit ngayon ay tinatanong lang nila,
Makokontrol mo ba ito? Wala siyang sagot. Sa mesa sa kanyang silid ay may ilang draft ng pahayag. Ang ilan ay isinulat para humingi ng paumanhin. Ang ilan ay para tumanggi. Ang ilan ay umabot sa punto ng muling pag-atake. Ngunit wala sa mga iyon ang nagbigay sa kanya ng kumpiyansa na sa kinabukasan, kapag kailangan niyang bumalik sa silid pulungan, makakalabas pa rin siya ng may sapat na karangalan upang mapanatili ang kanyang posisyon. Tiningnan niya ang salamin at marahil, sa unang pagkakataon sa araw na iyon, tahimik niyang inamin sa sarili na hindi siya natalo dahil mas malakas ang boses ng Pilipinas. Natalo siya dahil hindi kailangan ng Pilipinas na magsinungaling. Kinaumagahan, ang New York ay mas maliwanag kaysa noong nakaraang araw ng kakaiba. Ang sikat ng araw ay sumasalamin sa ibabaw ng gusali ng United Nations. Tila sadyang nangungutya sa dilim ng ilang tao na haharap sa kinahinatnan ng kanilang ginawa. Ang malaking silid pulungan ay mas masikip kaysa sa normal dahil ang balita noong nakaraang araw ay naging mainit na issue na umakyat sa mga diplomat, observers at media na bumalik upang saksihan ang pagpapatuloy. Dumating si Victor ng mas maaga ng kaunti. Ang kanyang mukha ay halatang pagod. Kahit maayos pa rin ang kanyang suit, ang pagod na tingin ng isang taong hindi nakatulog buong gabi ay hindi maitago. Ang panig ng Pilipinas at Estados Unidos ay pumasok pagkatapos ng walang pagpapakita ng pag-uudyok, walang ngiti na nangungutya, walang pagpapangkat-pangkat na nagtuturo sa kanya. Ang kapayapaan mismo ang nagpabigat sa pamimilit. Nang dumating ang agenda para sa paliwanag mula sa panig ng Phnom Penh, muling tumahimik ang buong silid. Tumayo si Victor na may isang piraso lamang ng papel. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita ng may boses na lubos na naiiba sa nakaraang araw. Ang delegasyon ng aming bansa ay nais na ipaliwanag na mayroong mga pagkakamali sa ilang bahagi ng naunang pahayag na maaaring humantong sa maling pag-unawa. Nagkatinginan ang marami sa silid. Hindi na ito matigas na pagtatanggol. Ito ay isang pag-atras. Nagpatuloy siya na ang Phnom Penh ay walang layunin na sirain ang karangalan ng anumang bansa at handa silang magkaroon ng opisyal na pagsusuri ng mga talaan alinsunod sa proseso. Ngunit ang salitang pagkakamali ay tila napakababaw kumpara sa salitang kasinungalingan na narinig ng mundo kahapon. Matapos siyang magsalita, binuksan ni Aurora ang mikropono. Hindi siya humingi ng diretsahang paumanhin, hindi siya nagpakita ng tindig na nagwagi, kundi sinabi lamang niya na ikinagagalak ng Pilipinas na ang katotohanan ay bumabalik sa opisyal na talaan at umaasa na mula ngayon, ang lahat ng bansa ay gagamitin ang entablado ng United Nations nang may pananagutan. Pagkatapos, maikli ngunit matalas na idinagdag ni Rebecca, ang pagwawasto ng talaan ay isang magandang simula, ngunit ang tiwala ay kailangang muling itayo sa pamamagitan ng katapatan, hindi sa pamamagitan ng pagpapababa ng tono ng salita pagkatapos mahuli. Ang mga salitang iyon ay parang huling selyo. Hindi sumagot si Victor. Dahan-dahan siyang umupo at umiwas ng tingin sa paligid ng silid. Samantala, inihayag ng presiding chairman na ang lahat ng pagtutol at paliwanag ay itatala sa opisyal na ulat. Ibig sabihin, ang pangyayaring ito ay hindi mawawala kasama ng news cycle, kundi itatago sa mga dokumento ng United Nations bilang isang aral ng paggamit ng baluktot na salita sa entablado ng mundo. Sa likod ng silid, halos lahat ng ahensya ng balita ay nagsimulang gumawa ng mga headline sa parehong direksyon. Ang ilan ay gumamit ng salitang Phnom Penh umatras. Ang ilan ay gumamit ng salitang Pilipinas tumindig ng may dignidad. Ngunit ang pinakapinag-uusapan na headline ay nanatili ang parehong pangungusap. Ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi. At sa huli, ang pangungusap na ito ay hindi na lamang sagot sa akusasyon, kundi naging simbolo ng paraan kung paano pinili ng isang bansa na tumindig ng payapa ng malait sa harap ng buong mundo. Matapos ang pulong, nagsimulang maglabas ang media mula sa halos lahat ng panig ng mundo ng mga malalimang ulat tungkol sa nangyari. Maraming ahensya ang hindi lamang interesado sa alitan sa pagitan ng Pilipinas at Phnom Penh, kundi nagtanong ng mas malaking katanungan. Ano ang kinakaharap ng pandaigdigang entablado kapag ang maling impormasyon ay ginagamit sa isang mas sopistikadong paraan araw-araw? Maraming analyst ang direktang nagsabi na ang pangyayaring ito ay kawili-wili hindi dahil may isang bansa na inakusahan, kundi dahil sa reaksyon ng Pilipinas. Hindi tumugo ng Pilipinas nang may pananakot, hindi sumigaw, at hindi nahulog sa emosyonal na bitag na inilagay ng kabilang panig. Sa halip, pinili nito ang pagiging kalmado,
katumpakan, at tamang timing hanggang sa dahan-dahang gumuho ang kasinungalingan ng kalaban sa sarili nitong bigat. Sa Manila, maraming news program sa gabi ang tinalakay ang isyong ito, kasama ng mga akademiko, retiradong diplomat at mga bagong henerasyon. Napag-usapan ang dignidad ng mga maliliit at gitnang estado sa modernong mundo. Ipinaliwanag na ang kooperasyong pandaigdig ay hindi kailanman katumbas ng pamamalimos at ang gayong mga nakakababa na salita ay madalas na sumasalamin sa saloobin ng nagsasalita kaysa sa katayuan ng inakusahan. Kahit ang mga taong karaniwang hindi interesado sa internasyonal na politika ay huminto upang makinig dahil ang isyong ito ay kakatwang humawak sa puso ng mga ordinaryong tao. Nagpaalala ito sa marami na balikan ang kanilang sariling buhay. Ang paghingi ng tulong sa oras ng pangangailangan ay hindi kahihiyan. Ang kooperasyon ay hindi kababaan. At ang tunay na lakas ay hindi ang hindi pag-asa sa sinuman, kundi ang pagtutulungan nang hindi nawawala ang dignidad. Isang beses lang maikling nagbigay ng pahayag si Aurora sa harap ng gusali ng United Nations. Nang tanungin kung ano ang pakiramdam niya sa pangungusap na naging viral sa buong mundo, sumagot siya ng bahagyang ngiti. Hindi ko sinabi iyon dahil gusto kong sumikat. Sinabi ko iyon dahil totoo. Samantala, sa loob ng Phnom Penh mismo, nagsimulang lumabas ang mga batikos nang hindi maiiwasan. Sinubukan ng ilang lokal na media na bawasan ang insidente bilang isang teknikal na hindi pagkakaunawaan, ngunit marami ang nagsimulang magtanong kung bakit pinili ng kanilang kinatawan na gumawa ng panlabas na kaaway sa halip na tugunan ang mga panloob na problema ng bansa. Nang gabing iyon, nakatanggap si Rebecca ng mensahe mula sa isang mataas na opisyal sa Washington. Napakaliit ng nilalaman. Tama ang ginawa mo. Ang institusyon ay kailangang protektahan mula sa kasinungalingan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana ng kanyang silid. Ang katahimikan ng lungsod sa gabi ay nagpakita sa kanya ng isang bagay na mas malinaw kaysa dati. Sa mundo ng labis na impormasyon, ang katotohanan ay maaaring hindi laging ang pinakamalakas na sinasabi. Ngunit kung mayroong sapat na tapang na ipagtanggol ito sa tamang oras, mayroon pa rin itong sapat na kapangyarihan upang itigil ang buong palabas. Pagkatapos lumipat ang mga kamera sa ibang isyu, maaaring isipin ng mga tao sa labas na tapos na ang isyu, ngunit para sa mga nasa sentro ng pangyayari, ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay mas mabigat kaysa sa mga hiyawan ng tagumpay. Sa opisina ng permanenteng misyon ng Pilipinas sa United Nations, noong gabing iyon, walang selebrasyon, walang pag-inuman ng baso, walang labis na mga salita ng pagpapalakas ng loob. Mayroon lamang mga opisyal na dahan-dahang nag-ayos ng mga dokumento, nagsara ng mga folder, at sumandal sa mga upuan ng may pagod pagkatapos ng 2 araw na tila isang buwan. Mahinang nagsalita ang parehong batang opisyal. Nalagpasan na natin ito, di ba, ma'am? Si Aurora, na pinipirmahan ang huling dokumento, ay itinaas ang kanyang mukha at tiningnan siya. Nalagpasan na natin ito, ngunit hindi ang aral nito. Ang sagot na iyon ang nagpatuloy sa katahimikan ng marami sa silid. Alam ng lahat na totoo ang kanyang sinabi. Hindi lamang itinuro ng pangyayaring ito ang pagharap sa mga akusasyon, kundi nagpaalala rin na sa modernong diplomasya, ang pag-atake ay hindi laging dumarating sa anyo ng direktang banta. Minsan, dumarating ito sa anyo ng wika na tila nagmamalasakit sa anyo ng mga kahilingan para sa humanitarian aid o sa mga pangungusap na nagpapanggap na moralidad, ngunit nagtatago ng layunin na sirain ang dignidad ng kabilang panig. Bumisita si Rebecca sa opisina ng Pilipinas bago siya umuwi. Hindi siya kasama ng malaking delegasyon, kasama lamang niya ang isang katulong at may bahagyang nakarelax na mukha. Magkapit kamay sila ng maikli, tulad ng mga taong hindi kailangang magsalita ng marami upang maunawaan kung ano ang pinagsamahan nilang pinagdaanan. Alam mo ba, sabi ni Rebecca, kung kahapon ay tumugon ang Pilipinas ng may galit, ibang-iba sana ang lahat. Tumango si Aurora. Iyon mismo ang gusto nila. Bahagyang ngumiti si Rebecca. At iyon ang dahilan kung bakit sila natalo. Pareho silang nakatayo at nakatingin sa ilog na sumasalamin sa mga ilaw sa labas ng bintana sandali bago nagpatuloy si Rebecca. Sa mundo ngayon, hindi kulang sa impormasyon. Kulang ito sa disiplina na paghiwalayin ang tunay na impormasyon mula sa impormasyong idinisenyo upang pukawin ang damdamin. Simpleng sumagot si Aurora,
Hindi mababago ng Pilipinas ang mundo sa isang araw, ngunit tatanggi tayo na sumunod sa maruming laro. Ang pangungusap na iyon ay marahil walang nakarinig maliban sa mga tao sa silid, ngunit kung mayroong nagtala nito, ito marahil ang pinakamagandang buod ng buong pangyayari. Sa kabilang panig ng lungsod, inayos ni Victor ang kanyang bag upang maghanda sa pag-uwi. Ang telebisyon sa kanyang silid ay nakabukas at ang news program ay nag-aanalisa ng salitang bansang pulubi at ang epekto sa imahe na maaaring balikan at sirain ang nagsasalita sa pamamagitan lamang ng isang salita. Tahimik siyang nakinig, wala nang lakas kahit upang patayin ang aparato. Marahil ang pinakamasakit na pagkatalo ay hindi ang mapasigawan ng kabilang panig, kundi ang malinaw na makita ng buong mundo na ang taong nagsisikap na bawasan ang halaga ng iba ay sa huli ay nagpaliit sa kanyang sarili sa harap ng lahat ng mata. Ilang linggo ang lumipas. Ang pangyayari noong araw na iyon ay pinag-uusapan pa rin sa mga bilog ng diplomasya, media at maraming universidad. Maraming ahensya ang ginamit ang kasong ito bilang halimbawa ng prinsipyong pagtugon sa panahon ng digmaan ng impormasyon. Ang mensaheng ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi ay muling inanalisa, hindi bilang isang mababaw na salita na nagpapasigla, kundi bilang isang pangungusap na buong buo na naglalaman ng kahulugan ng isang modernong estado-bansa. Hindi ito pagtanggi sa kooperasyon mula sa mundo, hindi pagyayabang na hindi kailanman bumagsak ang isang bansa at hindi pagpapahayag na mas mataas sila kaysa kaninuman. Kundi, ito ay nagsasabi na ang isang bansa ay maaaring makipagkamay sa mundo ng hindi gumagapang, maaaring humingi ng kooperasyon ng hindi ipinagbibili ang dignidad at maaaring ipagtanggol ang kanyang karangalan ng hindi niyuyurakan ang iba. Sa Manila, isang estudyante ang sumulat ng isang sanaysay para sa isang paligsahan na may pamagat na "Ano ang dignidad ng isang bansa?" na tinapos niya sa pangungusap. Ang isang malakas na bansa ay hindi isang bansa na hindi kailanman tumanggap ng tulong, kundi isang bansa na kahit tumatanggap ng tulong ay nakatayo ng tuwid. Binasa iyon ng kanyang guro at nagpumili ng matagal dahil alam niyang mas malalim ang sagot kaysa sa kayang isulat lamang ng bata. Marahil ay labis na itinuro sa kanya ng mundo sa labas sa maikling panahon. Sa New York, muling dumaan si Aurora sa hallway, isang umaga, kung saan bumalik sa normal ang lahat. Binati siya ng mga tao nang may parehong kagandahang asal, ngunit may nagbago sa mga mata ng marami. Hindi ito takot, hindi labis na paghanga, kundi isang tahimik na pagtanggap na ipinakita ng babaeng ito at ng kanyang bansa na ang pagiging kalmado ay maaaring maging kasing lakas ng pinakamalakas na boses sa silid. Nagpadala si Rebecca ng maikling mensahe sa kanya noong araw na iyon. Minsan ang pinakamagandang pangungusap ay hindi ang pinakamahaba. Sumagot lang si Aurora, minsan sapat na ang katotohanan. At marahil, iyon ang tunay na buod ng buong kwento. Dahil sa huli, ang kasinungalingan ay maaaring umakyat sa entablado nang may marangal na tindig, may magagandang salita, may nakatagong layunin at may maingat na plano. Ngunit kung kulang ito sa katotohanan, hindi ito magtatagal. Kapag mayroong sapat na tapang na magsalita ng dapat sabihin sa tamang oras, noong araw na iyon sa entablado ng United Nations, maaaring narinig ng buong mundo ang maraming boses, mga akusasyon, mga pagtatanggol, mga bulungan mula sa media, mga pagtatalo mula sa mga diplomat. Ngunit ang boses na pinakamatandaan ay ang boses na simple, matatag at hindi nanginginig, ang boses na nagsabi sa mundo na ang Pilipinas ay hindi isang bansang pulubi at ang dignidad ng bansa ay hindi isang bagay na maaaring yurakan ng sinuman dahil lamang sa iniisip na sapat ang lakas ng kasinungalingan.